Hindi na kita kailangan, Maureen. You are just a ghost from a past I've already buried. Ngayon, si Olivia na ang buhay ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga talim na bumaon sa marupok na puso ni Maureen. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, hawak ang isang mikroponong tila naging napakabigat para sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang liwanag ng mga spotlight ay tila naging mga matang mapanghusga. Inilalantad ang bawat hibla ng kanyang kupas na asul na gown na ilang beses na niyang tinahi para lamang magmukhang kagalang-galang sa gabing ito. Sa harap niya, ilang hakbang lamang ang layo, nakatayo ang lalaking 6 na taon niyang ipinagdasal na makitang muli. Si Houston. Ngunit hindi ito ang Houston na nagbigay sa kanya ng mga pangako sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang Houston na nasa harap niya ngayon ay nakasuot ng suit na ang halaga ay sapat na para pakainin ang kanyang mga anak sa loob ng 1 taon. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng init, ngayon ay kasing lamig na ng yelo sa loob ng kanyang baso ng alak. Ang kanta na bago lamang niyang tinapos, ang awiting dati ay iniaalay nila sa isa't isa, ay tila naging isang malupit na biro. Habang marahang ibinababa ni Houston ang kanyang baso sa ibabaw ng lamesang natatakpan ng mamahaling satin, ang tunog ng pagtama ng kristal sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Maureen, tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang huling pag-asa. Humigpit ang pagkakahawak ni Maureen sa mikropono. Nararamdaman niya ang pait na dahan-dahang umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang bawat paglunok ay parang paglunok ng bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nabaon na sa ilalim ng mga patong-patong na sakripisyong ginawa niya para sa lalaking ito. Sa tabi ni Houston, isang magandang babae ang pumulupot sa kanyang braso, si Olivia. Ang bawat haplos nito sa balikat ni Houston ay tila isang mariing paalala kay Maureen na wala na siyang puwang sa mundong ito. Ang bango ng mamahaling pabango ni Olivia ay humahalo sa amoy ng pawis at pagod ni Maureen. Isang malupit na kaibahan na lalong nagpaliit sa kanyang pagkatao. Sir Justin! Ang tanging lumabas sa tuyot niyang mga labi. Isang bulong na halos hindi marinig sa gitna ng mahinang bulungan ng mga bisita. Don't call me that as if we have a connection, Maureen, putol ni Houston. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pandidiri. Nandito ka para kumanta, di ba? So sing. Entertainment lang ang habol ko rito. At ikaw? Ikaw ang pinakamurang entertainment na nahanap ng coordinator ko. Sa sandaling iyon, ang mundo sa paligid ni Maureen ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng mga kubyertos, ang tawanan ng mga mayayaman, at ang tugtog ng biolin sa background ay naging isang malabong ugong na lamang. Ang tanging malinaw ay ang sakit na kumikirot sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagpapaalala na siya ay buhay pa, ngunit unti-unti nang namamatay sa loob. Naalala niya ang 3 munting mukha na naghihintay sa kanya sa kanilang madilim na dampa sa tondo. Naalala niya ang mga kumakalam na sikmura ni Mateo, Mark at Mia. Para sa kanila, kaya niyang lunukin ang lahat ng pangiinsulto. Para sa kanila, kaya niyang manatiling nakatayo kahit na ang kanyang mga tuhod ay malapit ng bumigay. Inayos ni Maureen ang kanyang tindig. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang bagyong namumuo sa kanyang kalooban. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng umiyak dito, hindi sa harap ng lalaking itinuring siyang basura, matapos niyang ibigay ang lahat, pati na ang kanyang dangal, para lamang mabuhay ito. Ngunit ang kasunod na ginawa ni Houston ang tunay na bumasag sa kanyang huling depensa. Kinuha ni Houston ang isang bundle ng pera mula sa kanyang bulsa at walang pakundangan itong inihagis sa sahig sa paanan ni Maureen. Ang mga papel na pera ay nagkalat sa ibabaw ng makintab na tiles, tila mga tuyong dahon na walang halaga. Ayan ang bayad mo. Take it and leave.
Huwag mo nang hintaying ipagtabuyan pa kita ng mga guards. Malamig na utos ni Houston bago siya tumalikod. Kasama ang nakangising si Olivia. Naiwan si Maureen na nakatitig sa pera sa kanyang paanan. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila naninigas. Ang hangin sa paligid ay naging masyadong masikip para sa kanyang baga. Ang kaisa-isang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, sa malalim na Tagalog, na puno ng pighati, hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal ng tapat, kung ang bawat alay ng katapatan ay tinatumbasan lamang ng mapait na pagpapakumbaba at panguuyam. Tumalikod si Houston nang hindi na lumingon. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbaon ng pako sa kabaong ng kanilang nakaraan. Habang si Maureen ay nanatiling estatwa sa entablado, ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng mga ilaw, tila isang madilim na saksi sa isang pag-ibig na naging isang malupit na trahedya. Ang bawat patak ng ulan na humahagupit sa balat ni Maureen ay tila mga maliliit na karayom na nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay walang planong maging mabait sa kanya. Bit-bit ang basang gown na sumasayad sa maputik na eskinita ng tondo. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Ang sapatos na hiniram lamang niya ay naiwan na sa kung saang bahagi ng baha. Ngunit hindi na niya iyon inalintana. Ang tanging mahalaga ay ang perang mahigpit niyang itinago sa loob ng kanyang bra. Ang perang itinapon sa kanya ni Houston na tila ba siya ay isang basurang walang halaga. Ang bawat hakbang niya sa burak ay isang pagsusumamo na sana ay ligtas ang kanyang mga anak. Ang amoy ng basura at basang lupa ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pighati. Sa gitna ng dilim, tanging ang mga aandap-andap na bombilya sa mga karatig na dampa ang nagbibigay ng aninag sa daan. Ang ingay ng ulan na bumabagsak sa mga butas-butas na yero ay lumilikha ng isang malungkot na simponya na tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Nang marating niya ang maliit at tagpi-tagping pinto ng kanilang dampa, pilit niyang pinahinto ang panginginig ng kanyang katawan. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Pilit na itinatago ang bakas ng mga luha at luntian na eyeshadow na kumalat na sa kanyang pisngi. Hindi niya gustong makita ng mga bata ang kanyang pagkatalo. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang loob ng kanilang tahanan ay kasing sikip ng isang maliit na kahon, ngunit dito lamang siya nakakaramdam ng tunay na pag-aari. Sa isang sulok, sa itaas ng isang manipis at butas-butas na banig, nakita niya ang tatlong munting katawan na magkakayakap. Si Mateo, ang panganay na tila ba bit-bit na ang responsibilidad ng isang ama sa murang edad, ay agad na nagmulat ng mata. "Mama?" Ang mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na hindi dapat nararamdaman ng isang 6 na taong gulang na bata. "Nandito na si Mama, anak." Bulong ni Maureen habang lumalapit sa kanila. Agad na nagising sina Mark at Mia. Ang tatlong pares ng mga mata na kasing ningning ng mga bituin ay nakatingin sa kanya. Naghahanap ng katiyakan sa gitna ng bagyo. "Mama, bakit ka po basa? At bakit po madumi ang iyong magandang damit?" Tanong ni Mia habang hinahawakan ang laylayan ng basang gown ni Maureen. Ang inosenteng haplos ng anak ay tila isang mainit na piring sa sugatang puso ng ina. "Wala ito, Mia. Nadulas lang si Mama sa ulan. Pero tingnan niyo, may dala akong pagkain at panggatas niyo bukas." Pilit na ngiti ang ipinakita ni Maureen habang inilalabas ang basang mga papel na pera. Hindi niya kayang sabihin sa kanila na ang perang yon ay galing sa lalaking nagtakwil sa kanila nang hindi man lamang sila nakikilala. Lumapit si Mateo at kinuha ang isang lumang tuwalya para ipunas sa buhok ng kanyang ina. Ang simpleng kilos na ito, ang pag-aalaga ng isang anak sa kanyang ina sa gitna ng kanilang karukhaan. Napapikit si Maureen, dinaramdam ang bawat haplos ng munting kamay ni Mateo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng insulto ni Houston at ang bawat patak ng alak na itinapon sa kanya ay tila nawalan ng bigat. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag.
Hindi ng kulog, kundi ng isang kakaibang tunog sa labas ng kanilang dampa. Ang mahinang ugong ng isang makina na halatang hindi pagmamay-ari ng sino mang nakatira sa looban. Ang liwanag ng mga headlight ay tumagos sa mga siwang ng kanilang dingding na yero. Tila isang mapanghusgang mata na muling sumisilip sa kanilang pribadong impyerno. Agad na naging alerto ang pakiramdam ni Maureen. Niyakap niya ang tatlong bata. Pilit na itinatago ang mga ito sa likod ng kanyang katawan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa maliit na bintanang natatakpan ng plastik. Doon, sa gitna ng putikan at ulan, nakaparada ang isang makintab at itim na sasakyan. Isang banyagang elemento sa gitna ng karukhaan ng tondo. Ang kintab ng sasakyan ay tila isang sampal sa madilim at maduming paligid. Sino ang darating sa ganitong oras sa isang lugar na kinatatakutan kahit ng mga taga roon? Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa kanyang kalamnan. Hindi siya maaring magkamali. Ang plaka ng sasakyan, kahit na medyo malabo dahil sa ulan, ay pamilyar sa kanya. Isang tao ang bumaba mula sa sasakyan, may hawak na payong at dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang pinto. Ang bawat hakbang nito sa putik ay lumilikha ng tunog na tila ba papalapit na hatol. "Mama, sino po iyon?" Bulong ni Mark. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi nakasagot si Maureen. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing tuyo ng disyerto. Ang kaisa-isang lihim na 6 na taon niyang ibinaon sa limot ay tila ba naghuhukay na ng sarili nitong libingan. Sino ang nasa loob ng sasakyang yon? Si Houston ba na nalaman na ang totoo? O ang mas malupit na anino ni Doña Miranda na handang tapusin ang sinimulan nito 6 na taon na ang nakalilipas? Ang mahinang katok sa kanilang pinto ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Maureen. Akala ko ba ay malinaw na ang usapan natin 6 na taon na ang nakalilipas? Nalulubog ka na sa putik at hinding-hindi ka na muling magpapakita sa amin. Ang boses na yon, kahit mahina at kalmado, ay tila isang hagupit ng kidlat na nagpatahimik maging sa ingay ng ulan. Sa pintuan ng dampa, nakatayo ang isang babaeng tila hindi kabilang sa mundo ng mga buhay. Nakasuot siya ng puting terno, nakasingkinis ng porselana. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Tila mga mapang-uyam na mata na tumitingin sa bawat sulok ng karukhaan ni Maureen. Si Doña Miranda del Grande, ang babaeng nagmamay-ari ng tadhana ni Maureen. Nanginginig ang mga kamay ni Maureen habang mas lalong isinisiksik ang mga anak sa kanyang likuran. Ang bango ng mamahaling rosas at pulbos na dala ng matanda ay tila isang lason na sumasakal sa hanging dati ay amoy basura at ulan lamang. Ang bawat paghinga ni Maureen ay naging mabigat. Ang kanyang puso ay parang isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. "Doña Miranda, bakit po kayo nandito?" Ang tanging naisambit ni Maureen. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng takot. Tumingin ang matanda sa paligid. Ang kanyang ilong ay bahagyang nakakunot sa pandidiri, habang pinagmamasdan ang mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton. Pagkatapos, ang kanyang mapanghusgang tingin ay bumagsak sa 3 pares ng mga matang nakasilip sa likod ni Maureen. Sandaling nanigas ang matanda. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nangatal nang makita ang pamilyar na hugis ng mga mata ni Mateo, Mark at Mia. Ang mga matang kasing talim at kasing lalim ng sa kanyang apo. Kaya pala naglakas loob kang magpakita muli sa kumpanya. Wika ni Doña Miranda. Ang kanyang boses ay unti-unting naging matigas. Ginamit mo ang mga batang ito para akitin muli ang apo ko? Para humingi ng sustento sa pamilyang matagal mo nang tinalikuran kapalit ng buhay ni Houston? Hindi po, wala po akong hinihingi. Pagtatanggol ni Maureen, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Humahalo sa dumi
sa kanyang pisngi. Nagtatrabaho lang po ako para mapakain sila. Hindi ko po alam na magkikita kami ni Juston. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng Donya. Humakbang siya papasok. Ang kanyang mamahaling sapatos ay walang pakundangan sa putik na nasa sahig ng dampa. Kumuha siya ng isang tseke mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong inilapag sa ibabaw ng lamesang kahoy na tila ba naglalagay siya ng pagkain sa harap ng isang nagugutom na hayop. Huwag mo akong gamitan ng drama mo, Maureen. Alam nating dalawa ang katotohanan. Binayaran kita noon para iwan si Houston nang mamatay na ang pag-asa niyang mabuhay kung mananatili ka sa tabi niya. Utang mo sa akin ang buhay ng apo ko. At ngayon, heto ang isa pang pagkakataon para maging bayani ka. Kunin mo ang perang ito. Umalis kayo sa Maynila. Pumunta kayo sa Mindanao, sa Bisaya, o kahit saang lupalop na hindi kayo mahahanap ni Juston. Huwag mong hayaang madungisan ng iyong kahirapan at ng mga batang ito ang pangalan ng mga Del Grande. Ang bawat salita ni Doña Miranda ay tila isang mariing pagpako sa dignidad ni Maureen. Naramdaman ni Maureen ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang mukha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Gusto niyang itapon ang pera sa mukha ng matanda, ngunit ang kanyang paningin ay bumagsak sa mga paa ng kanyang mga anak na walang tsinelas, sa kanilang mga tiyan na tanging tubig lamang ang laman. Doña Miranda, mga apo niyo rin po sila. Ang mahinang pagsusumamo ni Maureen. Wala akong apo sa isang babaeng nagtraidor at nagbenta ng kanyang pag-ibig. Ang bulyaw ng matanda, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong dampa. Isang mantsaka lang sa buhay ni Juston at ang mga batang iyan, sila ang magpapaalala sa kanya ng pinakamaitim na bahagi ng kanyang nakaraan. Kung talagang mahal mo sila, ilayo mo sila rito. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong kukunin ko sila sa iyo at itatapon sa isang lugar na hinding-hindi mo na sila makikita muli. Piliin mo, Maureen, ang pera at ang kalayaan niyo o ang mawalan ng mga anak habang buhay? Nanigas ang buong katawan ni Maureen. Ang banta ng matanda ay hindi isang biro. Alam niyang kaya itong gawin ng mga Del Grande. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa laylayan ng kanyang damit. Pinipiga ang tela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay naging kasing bigat ng isang bundok. Bigyan mo ako ng sagot bukas. Huling hirit ni Doña Miranda bago siya tumalikod at lumabas. Iniwan ang amoy ng kanyang kapangyarihan na tila isang sumpa sa loob ng maliit na silid. Nang marinig ni Maureen ang paglayo ng sasakyan, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig at humagulgol ng walang tunog. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa tindi ng pighati. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay biglang napatigil nang maramdaman niya ang isang maliit na kamay na humahaplos sa kanyang likuran. Si Mateo. Ang bata ay nakatayo sa tabi ng kurtinang nagsisilbing dibisyon ng kanilang tulugan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi dapat alam ng isang bata. Mama, ang mahinang tawag ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang munting tinik na bumaon sa puso ni Maureen. Sino po si Juston? Siya po ba? Siya po ba ang tatay namin na sinasabi ng matandang babae? Napatingin si Maureen sa kanyang anak. Ang kanyang mundo ay tila tuluyan ng gumuho. Ang sikretong 6 na taon niyang inalagaan ay nabulgar sa pinakamasakit na paraan. Paano mo ipaliliwanag sa isang inosenteng bata na ang kanyang ama ay ang lalaking itinuturing silang isang pagkakamali? Ayusin mo ang pagkakaluhod mo, Maureen. Hindi ganyan ang tamang paglilinis ng sapatos na kasing mahal ng buhay mo. Ang boses ni Juston ay malamig at walang emosyon. Tila ba hindi isang tao ang kanyang kinakausap, kundi isang kasangkapan na walang pakiramdam. Sa loob ng kanyang malawak at napakalamig na opisina, sa tuktok ng Del Grande Tower, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot
na sumasakal kay Maureen. Nakaluhod si Maureen sa makintab na sahig. Hawak ang isang mamahaling tela habang pilit na pinapakintab ang sapatos ni Houston. Ang bawat hagod ng kanyang kamay ay sinasabayan ng mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Pinilit ni Houston na maging personal assistant niya si Maureen. Hindi dahil kailangan niya ng tulong, kundi dahil gusto niyang makita ang bawat sandali ng paghihirap nito. Gusto niyang ipamukha rito na ang babaeng dati ay reyna ng kanyang puso. Ngayon, ay isa na lamang aliping handang gumawa ng kahit anong maruming trabaho para sa pera. You wanted money, right? Muling pagsasalita ni Houston habang nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintanang nagpapakita ng buong syudad. Then earn it. Paglingkuran mo ako, gaya ng paglilingkod mo sa kung sinong lalaking ipinalit mo sa akin, 6 na taon na ang nakalilipas. O baka naman mas marami sila, kaya sanay ka na sa ganito. Ang bawat salita ay tila isang mariing dagan sa balikat ni Maureen. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing wala siyang ibang lalaki, na siya ay nagtiis sa hirap para lamang sa kaligtasan nito. Ngunit naisip niya ang mukha ni Mateo, ang mga tanong nito kagabi, at ang banta ni Doña Miranda. Kailangan niya ng pera para mailayo ang mga bata kung kinakailangan. Kailangan niyang lunukin ang lahat. Opo, Sir Justin. Ang tanging sagot ni Maureen. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng pighati. Tumayo si Houston at lumakad patungo sa kanyang mesa. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa sahig ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila ba isang babala. Kinuha niya ang isang makapal na folder at walang pakundangan itong ibinagsak sa tapat ni Maureen. Ang hangin na nilikha ng pagbagsak ng papel ay nagpalipad sa ilang hibla ng buhok ni Maureen na basa ng pawis. Basahin mo yan. Yan ang schedule ko sa buong linggo. Isang pagkakamali, isang late, bawas sa sahod mo. At wag na huwag kang aalis sa tabi ko hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag, tumango si Maureen at dahan-dahang tumayo. Sa kanyang pagtayo, naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga binti dahil sa matagal na pagkakaluhod. Kinuha niya ang kanyang lumang bag na nakapatong sa sofa, isang bag na kupas na ang kulay at may ilang tahina sa gilid. Isang malupit na kaibahan sa marangyang opisina ni Houston. Dahil sa panginginig ng kanyang kamay, aksidenteng nasagi ni Maureen ang isang vase sa gilid ng mesa. Sa kanyang pag-iwas upang hindi ito mabasag, ang kanyang bag ay bumagsak at bumuka ang zipper nito. Nagkalat ang ilang gamit ni Maureen sa sahig. Isang maliit na panyo, ilang barya, at isang lumang pitaka. Yuyuko na sana si Maureen para damputin ang mga ito nang maunahan siya ni Houston. Kinuha ni Houston ang isang piraso ng papel na lumabas mula sa isang lihim na bulsa ng pitaka. Ito ay isang litratong kupas na. Ang mga gilid ay medyo punit na dahil sa dalas ng pagkakahawak dito. Ang paghinga ni Houston ay tila huminto. Ang kanyang malamig na anyo ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa hawak na papel. Ang litratong yon, ito ay kuha noong huling gabi niya sa ospital sa Amerika. 6 na taon na ang nakalilipas. Nakapikit siya roon, maputla, at puno ng mga tubo sa katawan. Ngunit hindi ang sarili niya ang nagpagulo sa kanyang isipan, kundi ang sulat sa likod ng litrato na bahagyang bakas dahil sa pagkakabasa ng ulan sa bag ni Maureen. Mahal na mahal kita, Houston. Mabuhay ka lang. Kahit kapalit nito ay ang kamatayan ng aking kaligayahan. Ang bawat salita sa likod ng litrato ay tila isang buhay na saksi na sumisigaw ng katotohanan sa harap ng kanyang galit. Tumingala si Houston kay Maureen. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at nagbabadyang bulyaw. Ang kanyang kamay na humahawak sa litrato ay nanginginig. Ang kalyo sa kanyang puso ay tila nagsisimulang magkaroon ng lamat. Ano ito, Maureen? Ang boses ni Houston ay naging paos.
Ang galit ay unti-unting nahahaluan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Bakit nasa iyo ito? Bakit mo ito itinatago sa loob ng 6 na taon? Napako ang tingin ni Maureen sa litrato. Ang kanyang lihim, ang kanyang tanging lakas, sa gitna ng kadiliman, ay nasa kamay na ng lalaking pilit niyang nilalayuan. Isang pirasong papel na may kasinungalingan. Sa tingin mo ba ay mabubura nito ang 6 na taon na panloloko mo sa akin, Maureen? Ang boses ni Houston ay tila isang hagupit ng latigo, puno ng pait at pag-aalinlangan habang iwinawagayway niya ang kupas na litratong kinuha mula sa gamit ni Maureen. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang marangyang opisina. Ang kanyang anino ay tila isang higante na lumalamon sa liit ng pagkatao ni Maureen na noon ay nakatungo at nanginginig. Sa labas, ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang tanging nararamdaman ay ang nagyayelong galit ng isang lalaking nabulag ng hinala. Ang bawat salita ni Houston ay parang tinik na ibinabaon sa puso ni Maureen. Gusto niyang bawiin ang litrato, gusto niyang itago ang tanging alaala ng kanyang sakripisyo, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Ang bawat paglunok ay tila may kasamang bubog. Hindi yan kasinungalingan, Houston. Ang mahinang bulong ni Maureen, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Iyan ang tanging bagay na nagpapatatag sa akin noong panahong hindi na natapos ni Maureen ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang malaking pinto ng opisina. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay gumawa ng isang malakas na ingay na bumasag sa tensyon ng dalawa. Doon, sa gitna ng pinto, nakatayo ang isang matandang lalaki, si Mang Lito. Ang kanyang hitsura ay halatang pagod. Ang kanyang suot na sando ay may mga mantsa ng grasa at ang kanyang mga tsinelas ay may bakas pa ng putik mula sa labas. Ngunit hindi ang matanda ang nakakuha ng atensyon ni Houston, kundi ang 3 maliliit na bata na nakakapit sa laylayan ng suot nito. Sina Mateo, Mark, at Mia. Ang 3 bata ay halatang hindi mabuti ang pakiramdam. Ang kanilang mga pisngi ay mapupula dahil sa lagnat, at ang bawat paghinga nila ay may kasamang mahihina at tuyot na ubo na nagpapakita ng kanilang panghihina. Sa gitna ng napakalamig at napakamahal na opisina ni Houston, ang hitsura ng mga bata na nakasuot ng mga kupas at maluluwang na t-shirt ay tila isang malupit na paalala ng mundong pinagmula ni Maureen. Maureen, patawad. Hindi ko na alam ang gagawin ko, ang nagmamadaling sabi ni Mang Lito. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Biglang tumaas ang lagnat nila at wala akong mahanap na bukas na klinika sa looban. Wala akong choice kundi dalhin sila rito. Napatakbo si Maureen patungo sa mga anak. Lumuhod siya sa malamig na sahig at niyakap ang 3. Ang init ng kanilang mga katawan na dumampi sa kanyang balat ay tila isang apoy na nagpakaba sa kanyang dibdib. Diyos ko, mga anak, bakit ngayon pa? Nanatiling nakatayo si Houston. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinagmamasdan ang eksena sa harap niya. Ang kanyang hawak na litrato ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang pandinig ay tila nabingi sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Tiningnan ni Houston ang mga bata. Tiningnan niya ang hugis ng kanilang mga ilong, ang kurbada ng kanilang mga labi, at ang lalim ng kanilang mga mata. Ang bawat detalye ng mga mukhang iyon ay tila isang salamin na nagpapakita ng sarili niyang anyo noong siya ay bata pa. Lumapit ang pinakamaliit sa 3, si Mia, na may hawak na isang lumang manika na wala ng isang braso. Humakbang ang bata patungo kay Houston. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat dahil sa panghihina. Tumingala siya sa matangkad na lalaki. Ang kanyang mga mata ay naniningkit dahil sa silaw ng mga ilaw sa opisina. Ikaw po ba ang fairy godparent ko?
Ang paos na tanong ni Mia. Itinuro ng bata ang litratong hawak pa rin ni Juston. Kamukha niyo po yung nasa tago ni Mama sa ilalim ng unan. Sabi ni Mama, isa po kayong fairy na nagbabantay sa amin, kaya po kami ligtas. Ang mga salitang yon ni Mia ay tila isang malakas na sampal na gumising sa bawat hibla ng pagkatao ni Juston. Ang kanyang tuhod ay bahagyang nanghina. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait na inalagaan niya sa loob ng 6 na taon ay tila unti-unting natutunaw sa harap ng inosenteng tinig ng isang batang may lagnat. Naramdaman ni Juston ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, isang kirot na hindi dulot ng sakit sa puso, kundi ng isang katotohanang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Maureen na noon ay yakap-yakap si Mateo at Mark habang tahimik na lumuluha. Sa gitna ng karangyaan ng kanyang opisina, ang bawat patak ng luha ni Maureen ay tila mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng kayamanang pag-aari niya. Maureen, ang tanging naisambit ni Juston, ang kanyang boses ay naging paos at puno ng isang hindi maipaliwanag na damdamin. Ngunit hindi tumingin si Maureen. Ang kanyang buong atensyon ay nasa mga anak. Kinuha ni Mateo ang kamay ni Maureen at hinalikan ito, isang maliit na kilos ng pagmamahal sa gitna ng kanilang paghihirap, na nagpakita na kahit gaano sila kahirap, ang pag-ibig sa pagitan nila ay sapat na para labanan ng anumang unos. Umalis na tayo, Mang Lito. Salamat po, ang sabi ni Maureen habang pilit na itinatayo ang mga anak. Hindi niya na hinintay ang sasabihin ni Juston. Ang takot na malaman ng lalaki ang totoo ay mas matimbang pa kaysa sa pagnanais niyang humingi ng tulong. Sandali! Ang sigaw ni Juston. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng awtoridad, kundi ng isang desperadong pakiusap. Huwag niyo silang ilabas sa ulan. May lagnat sila. Hindi tumigil si Maureen. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Pilit na inilalayo ang kanyang mga lihim mula sa lalaking maaaring sumira sa kanilang payapang buhay sa hirap. Habang pinagmamasdan ni Juston ang papalayong bulto ng 4, ang kaisa-isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan ay hanggang kailan ko kayang panindigan ang aking galit? Kung ang bawat tibok ng aking puso ay sumisigaw na ang mga batang iyon ay bahagi ng aking sariling dugo at laman. Hindi ka lang pala mga agaw, isa ka ring hamak na magnanakaw. Bagay na babagay sa iyo ang dumi ng kalsadang pinanggalingan mo, Maureen. Ang boses ni Olivia ay matalas, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng hallway ng Del Grande Tower. Nakatayo siya sa harap ni Maureen. Suot ang isang pulang dress na kasing tingkad ng galit sa kanyang mga mata. Sa kanyang kamay, iwinawagayway niya ang isang mamahaling kwintas na gawa sa diamante at sapiro. Ang pamosong blue heart na pag-aari ng pamilya Del Grande. Sa kabilang banda, si Maureen ay tila isang aninong tuyot. Hawak-hawak niya ang isang maliit na bimpo na basa pa ng malamig na tubig. Ang kanyang mga kamay ay kulubot at nanginginig. Katatapos lang niyang punasan ang noo ng kanyang mga anak, na noon ay natutulog sa isang maliit na sofa sa gilid ng storage room, pansamantalang nagpapahinga habang hinihintay ang paghupa ng kanilang lagnat. Ang kaibahan ng kumikinang nahiya sa kamay ni Olivia at ng basang bimpo sa kamay ni Maureen ay isang malupit na larawan ng kawalang katarungan. Anong sinasabi niyo, Ma'am Olivia? Ang nangangatal na tanong ni Maureen. Hinding-hindi ko po gagawin yan. Nagtatrabaho po ako ng maayos dito. Maayos? Huwag mo akong lokohin. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Olivia. Nakita ko ang kwintas na ito sa loob ng lumang bag mo. Huwag mong sabihing naglakad ito ng kusa papunta sa'yo. Masyado ka ng desperada para sa panggamot ng mga anak mo, kaya pati alahas ng pamilya ni Juston. Kinalimutan mo ang dangal mo. Naramdaman ni Maureen ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Olivia ay tila isang malakas na tulak na nagpapabuwal sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw,
Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang bawat paghinga niya ay parang may nakabarang bato sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang paligid ay tila umiikot. "Officer, ayan siya! Ayan ang babaeng nagnakaw ng alahas ko!" Ang malakas na sigaw ni Olivia. Sabay turo sa dalawang pulis na biglang lumitaw sa dulo ng hallway. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga pulis sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng puso ni Maureen. Mabilis, malakas, at puno ng panganib. Sa sandaling iyon, ang tanging naisip ni Maureen ay ang kanyang mga anak. Mabilis siyang tumakbo patungo sa storage room, pilit na ibinubukas ang pinto para protektahan ang tatlong bata. "Mama, bakit po may mga pulis?" Ang paos na tanong ni Mateo na nagising dahil sa ingay. Ang bata ay tumayo at humawak sa binti ng kanyang ina. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig pa rin sa lagnat. Niyakap ni Maureen ang tatlong bata ng mahigpit. Isiniksik niya ang mga ito sa kanyang bisig. Tila ba ang sarili niyang katawan ay isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang kasamaan. Ang bawat patak ng luha ni Maureen na bumabagsak sa buhok ni Mia ay tila isang panalangin na sana ay matapos na ang bangungot na ito. "Huwag kayong matakot, mga anak. Nandito si Mama," ang bulong ni Maureen. Kahit na ang sarili niyang boses ay tila hiram na lamang. "Bitawan mo ang mga bata, Maureen. Sumama ka sa amin sa presinto." Utos ng isang pulis habang hinahawakan ang braso ni Maureen. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maureen si Olivia na nakatayo sa di kalayuan. May isang tagumpay na ngiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahang inaayos ang kanyang buhok. Walang bakas ng awa, walang bakas ng pagkatao. Ang tanging nakikita ni Maureen ay ang isang halimaw na handang pumatay ng dangal para lamang sa sariling interes. Naramdaman ni Maureen ang lamig ng posas na pilit na inilalagay sa kanyang mga kamay. Ang sakit ng bakal sa kanyang balat ay hindi maihahambing sa sakit ng makitang umiiyak ang kanyang mga anak habang pilit siyang inilalayo sa kanila. "Mama, Mama, huwag niyo po kuhanin si Mama." Ang sabay-sabay na iyak ni na Mateo, Mark at Mia. Ang kanilang mga munting kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng damit ni Maureen. Tila mga anghel na pilit binabawi ang kanilang liwanag mula sa kadiliman. Na bumiyak sa puso ng sino mang nakakakita. Ang isang ina na kahit nasa gitna ng kahihihiyan at maling paratang, ang tanging iniisip ay kung paano patatahanin ang kanyang mga anak. Hinalikan ni Maureen ang noo ni Mateo bago siya tuluyang hilahin ng mga pulis. "Mateo, alagaan mo ang mga kapatid mo. Magpakabait kayo. Babalik si Mama." Ang huling habilin ni Maureen bago isinara ang pinto ng elevator. Habang pababa ang elevator, ang kaisa-isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Maureen sa malalim na Tagalog na puno ng pighati. Hanggang kailan kailangang dumanas ng ganitong kalupitan ang isang inang wala namang ibang hangad kundi ang buhayin ng kanyang mga anak? Kung ang bawat hakbang patungo sa liwanag ay hinaharangan ng mga taong ang puso ay kasing tigas ng batong kanilang sinasamba. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Houston, hawak ang DNA report na nagpapatunay sa kanyang hinala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang narinig ang ingay ng mga bata sa hallway. Ngunit bago pa siya makalabas, isang tawag mula sa kanyang lola ang nagpahinto sa kanya. "Huwag mo nang sayangin ang luha mo, Maureen. Sa mundong ito, ang salita ng isang Del Grande ay batas, at ang isang tulad mong galing sa pusali ay laging magiging kriminal." Ang boses ng pulis ay kasing lamig ng mga rehas na bakal na ngayon ay nakapalibot kay Maureen. Sa loob ng madilim at amoy amag na selda, nakaupo si Maureen sa isang matigas na semento. Ang kanyang asul na gown na dati ay suot niya sa party ay punit-punit na at puno ng dumi. Ngunit hindi ang lamig ng selda ang nagpapatindig ng kanyang balahibo, kundi ang bawat segundong lumilipas na hindi niya kasama ang kanyang mga anak.
Ang bawat paghinga ni Maureen ay tila isang pakikipagbuno sa tadhana. Sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na piraso ng tela, isang bahagi ng lumang damit ni Mia na naiwan sa kanyang kamay bago siya hinila palayo. Inilapit niya ito sa kanyang ilong, pilit na hinahanap ang amoy ng kanyang mga anak sa gitna ng amoy ng kalawang at pawis sa loob ng presinto. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan sa gitna ng kawalang katarungan. Diyos ko, maawa po kayo sa mga anak ko. Ang pabulong na dalangin ni Maureen, ang kanyang mga mata ay tuyot na dahil sa walang tigil na pag-iyak. Kahit ako na lang ang maghirap, huwag lang po silang pabayaan. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Del Grande, ang katahimikan ay tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Nakatayo si Houston sa tapat ng malaking bintana ng kanyang library, hawak ang DNA report na nagpapatunay na ang mga batang itinataboy ng kanyang pamilya ay sarili niyang dugo. Ang bawat salita sa dokumentong yon ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Justin, anak, bakit ka nag-aaksaya ng panahon sa babaeng yon? Ang boses ni Doña Miranda ay pumasok sa silid kasing talim ng isang patalim. Napatunayan na nagnakaw siya, isang kriminal si Maureen. Ang mga batang yon ay kinuha na ng social services at doon sila nararapat. Napatitig si Houston sa kanyang lola. Ang galit na 6 na taon niyang inalagaan ay biglang napalitan ng isang matinding pagdududa. Social services? Lola, mga anak ko sila. Bakit niyo ito nagawa? Ginawa ko ang dapat para sa dangal ng pamilyang ito. Ang bulyaw ng matanda. Ngunit may isang saglit na panginginig sa kanyang boses na hindi nakaligtas kay Houston. Nang lumabas ang Donya, hindi mapakali si Houston. Isang kutob ang nagtulak sa kanya na pumunta sa lihim na vault sa loob ng opisina ng kanyang lola. Isang lugar na tanging ang mga pinuno lang ng pamilya ang nakakaalam ng code. Gamit ang petsa ng kaarawan ng kanyang yumaong lolo, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintong bakal sa pamamagitan ng isang mahina at mekanikal na tunog. Sa loob, sa gitna ng mga titulo ng lupa at mga alahas, may isang maliit na envelope na may pangalan ni Maureen. Nanginginig ang mga kamay ni Houston habang binubuksan ang sulat. Ito ay isang kontrata mula 6 na taon na ang nakalilipas. Ang bawat salita sa loob ng lihim na sulat na yon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling paniniwala sa kanyang pamilya. Ako, si Maureen, ay nangangakong iiwan si Houston Del Grande at magpapakita ng isang pekeng pagtatraidor kapalit ng halagang panggamot sa kanyang operasyon sa Amerika. Nangangako rin akong hinding-hindi ko sasabihin ang katotohanan upang hindi madunggisan ang kanyang paggaling. Sa ibaba ng sulat, may mga bakas ng natuyong luha na nagpalabo sa pirma ni Maureen. Napaluhod si Houston sa sahig ng library. Ang bawat alaala ng kanyang pagmamalupit kay Maureen, ang pagtapon ng alak, ang pagpapaluhod dito sa opisina, ang panlalait sa kanyang kahirapan, ay tila mga kutsilyong sabay-sabay na sumasaksak sa kanyang puso. Anong nagawa ko? Ang paos na bulong ni Houston, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila bahuli na ang lahat. Maureen, patawarin mo ako. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsisisi, isang katotohanan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Kung ang lola niya ang nagplano ng lahat noon, sino ang nakakaalam kung ano pa ang kaya nitong gawin ngayon para tuluyang mawala si Maureen? Sa labas, ang tunog ng sirena ng pulis ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa pag-aresto, kundi para sa isang paglilipat ng preso. Ang kaisa-isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Houston habang mabilis siyang tumatakbo patungo sa kanyang sasakyan. Maililigtas ko pa ba ang babaeng sinira ko ang buhay o tuluyan na siyang lalamunin ng kadilimang ako mismo ang nagtahi sa loob ng 6 na taon? Kasalanan ko ang lahat. Ang bawat luhang pumatak sa iyong mga mata ay mga latay sa aking kaluluwa
na kailanman ay hindi maghihilom. Ang boses ni Houston ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan habang nakatayo siya sa harap ng rehas ng selda. Ang liwanag ng isang bombilya sa kisame ng presinto ay aandap-andap. Tila ba nahihirapan ding saksihan ang tagpong iyon. Sa loob ng madilim na sulok, nakita niya si Maureen, isang anino ng babaeng dati ay puno ng buhay. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na tuluyan ng namatay sa gitna ng kalawakan. Nang makita ni Maureen si Houston, hindi siya tumayo. Wala siyang ipinakitang galit, wala ring tuwa. Ang kanyang kawalan ng emosyon ay mas masakit pa para kay Houston kaysa sa anumang sampal o mura. Ang bawat paghinga ni Maureen ay mababaw. Tila ba bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay nagdadala ng bigat ng 6 na taon na pagtitiis. Bakit ka nandito, Houston? Ang mahinang tanong ni Maureen, ang kanyang tinig ay tuyot at walang buhay. Nandito ka ba para panoorin ang huling yugto ng iyong paghihiganti? Kung ganoon, ayan, nakakulong na ako. Wala na ang dangal ko. Ano pa ang gusto mo? Dahan-dahang lumapit si Houston at ipinasok ang kanyang mga kamay sa pagitan ng mga rehas. Pilit na inaabot ang malamig na kamay ni Maureen. Nalaman ko na ang lahat, Maureen. Ang sulat, ang sakripisyo mo, ang ugnayan mo sa aking lola. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako sa katotohanan. Naging halimaw ako sa babaeng nagligtas sa buhay ko. Isang mapait at mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Maureen. Tumingala siya at tumitig ng diretso sa mga mata ni Houston. Ang kanyang tingin ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat hibla ng pagkatao ng lalaki. Ang katotohanan, bulong ni Maureen. Ngayong nalaman mo na, mababalik mo ba ang 6 na taon na kailangan kong mamuhay sa takot? Mabubura mo ba ang bawat gabi na umiiyak ang mga anak ko dahil sa gutom habang ikaw ay nagpapakasa sa yaman? Houston, ang katotohanan ay hindi gamot. Ito ay isang laso na dumating ng huli na ang lahat. Naramdaman ni Houston ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Tila ba may isang mabigat na kamay na pumipiga sa kanyang puso. Inilapit niya ang kanyang noo sa malamig na bakal ng rehas. Ang sandali ng ganap na pagsuko at pagkilala sa kanyang sariling pagkakamali. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa semento. Lumilikha ng maliliit na marka ng pagsisisi sa gitna ng alikabok. Ilalabas kita rito, Maureen. Pangako, babawi ako sa inyo ng mga bata. Gagawin ko ang lahat para maging isang ama sa kanila. Ang determinadong sabi ni Houston. Ngunit sa pagbanggit ng salitang ama, tila ba nagising ang isang natutulog na apoy sa loob ni Maureen. Bigla siyang tumayo at lumapit sa rehas. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula kay Houston. Ang amoy ng bakal at pighati ay namamagitan sa kanila. Huwag mong tawagin ang sarili mong ama. Ang bulyaw ni Maureen. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang isang ama ay hindi tinatapon ang pagkain ng kanyang mga anak. Ang isang ama ay hindi ipinapakulong ang kanilang ina. Ang tanging koneksyon mo sa kanila ay ang dugong dumadaloy sa kanilang mga ugat. Ngunit ang puso nila ay hinding-hindi magiging sayo. Bago pa makasagot si Houston, mabilis na lumapit ang isang pulis at tinuktok ang kanyang yantok sa bakal. Lumilikha ng isang matunog na babala na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sir, may tawag po para sa inyo mula sa social services. Ang sabi ng pulis. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tungkol po sa mga batang dinala sa shelter kanina. Agad na kinabahan si Houston. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakinig sa balita mula sa kabilang linya. Habang nakikinig, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang kamay na humahawak sa telepono ay naging kasing putla ng papel. Anong sabi niyo? Ang sigaw ni Houston. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Nawawala ang mga bata?
paanong nawawala sila sa loob ng shelter. Napatingin si Maureen kay Houston. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila niyanig ng isang malakas na lindol. Ang katahimikan sa loob ng presinto ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Sino ang kumuha sa mga bata sa gitna ng kaguluhan? Isang bagong kalaban ba? O ang desperadong hakbang ni Doña Miranda para tuluyan ng maputol ang ugnayan ng kanyang apo sa pamilyang itinuturing niyang mantsa? Ang kaisa-isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Maureen habang pilit niyang niyayanig ang mga rehas ng selda. Hanggang kailan kailangang pagbayaran ng aking mga inosenteng anak ang mga kasalanang hindi naman nila ginawa? Kung ang bawat sandali ng ating pagkakalayo ay isang pagkakataon para sa kadilimang tuluyan silang itago sa akin? Wala na ang mga anak mo, Maureen, at kasalanan mo ito dahil sa iyong katigasan ng ulo. Ang tinig ni Doña Miranda sa kabilang linya ng telepono ay kasing lamig ng semento sa loob ng presinto? Walang bahid ng pagsisisi? Tila ba ang pagkawala ng 3 bata ay isa lamang nakalimutang transaksyon sa negosyo? Sa loob ng masikip na opisina ng hepe ng pulisya, naramdaman ni Maureen ang biglang paghinto ng kanyang mundo. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng kawalan. Nakatayo si Houston sa tabi niya. Hawak ang mga papeles ng paglaya ni Maureen na bago lamang niyang nilagdaan. Ang bawat pirma niya ay isang pagtatangka na hilumin ang sugat na siya mismo ang lumikha. Ngunit ang balitang ito ay tila isang bagong lason na mas mabilis pa sa kanyang pagsisisi. Naramdaman ni Maureen ang panginginig ng kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay, na may bakas pa ng tinta mula sa fingerprinting kanina, ay pilit na humahawak sa kanyang dibdib. Tila ba sinusubukang pigilan ang pagkadurog ng kanyang puso sa loob. Ang bawat pintig ay nagdadala ng imahe ni Mateo, Mark at Mia, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga munting kamay, at ang takot sa kanilang mga mata nang huli silang maghiwalay. Nasaan sila, Houston? Ang paos na bulong ni Maureen, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan habang ang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang maruming pisngi. Sinasabi mo na nalaman mo na ang katotohanan, pero bakit kinuha nila ang mga anak ko? Bakit? Hindi makasagot si Houston. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Lumapit siya kay Maureen at dahan-dahang hinawakan ang balikat nito. Ngunit ang bawat haplos niya ay tila isang paalala lamang ng lahat ng sakit na idinulot niya. Hahanapin natin sila, Maureen. Pangako, hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nababawi. Ang determinadong sabi ni Houston. Ngunit sa loob niya ay nararamdaman niya ang matinding takot. Alam niya ang kanyang lola. Alam niya ang lawak ng kapangyarihan nito. Mabilis silang tumungo sa shelter kung saan huling dinala ang mga bata. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Houston sa kalsada ay tila bawat tibok ng puso ni Maureen. Puno ng desperasyon. Sa bawat kanto, sa bawat liwanag ng poste sa daan, ang tanging nakikita ni Maureen ay ang mga anino ng kanyang mga anak na humihingi ng tulong. Nang marating nila ang shelter, ang katahimikan sa loob ng pasilidad ay tila isang masamang pangitain. Ang mga ilaw ay aandap-andap at ang amoy ng luma at malamig na gusali ay humahalimuyak sa hangin. Agad na nilapitan ni Maureen ang social worker na noon ay nakayuko at tila takot na tumingin sa kanila. Nasaan ang mga anak ko? Nasaan sina Mateo, Mark at Mia? Ang histerikong tanong ni Maureen. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bakanteng hallway. Ma'am, sorry po. May dumating pong mga tauhan kaninang madaling araw. May dalang court order. Sabi nila, ililipat daw ang mga bata sa isang mas ligtas na pasilidad sa ilalim ng pangalan ng mga Del Grande. Ang nanginginig na paliwanag ng babae. Nabitawan ni Maureen ang kanyang bag. Sa gitna ng hallway, nakita niya ang isang maliit na bagay
na nakalubog sa ilalim ng isang silya. Dahan-dahan siyang lumapit at pinulot ito. Ito ay ang maliit na tsinelas ni Mia. Ang tsinelas na ilang beses na niyang tinahi ang swelas para lang magamit pa. Sa gitna ng napakalaki at napakalamig na gusali, ang maliit at maduming tsinelas na yon ang naging kaisa-isang koneksyon niya sa kanyang mga anak. Niyakap ni Maureen ang tsinelas sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay nayayanig sa tahimik na paghagulgol. Ang amoy ng kanyang anak na naiwan sa tsinelas ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanya. Tumingala si Maureen kay Juston. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng galit na hindi pa nito nakikita noon. Ang kanyang pighati ay unti-unting napapalitan ng isang matinding determinasyon. Kung may mangyaring masama sa kanila, Juston, kung mawala sila ng tuluyan, hindi mo lang ako magiging kaaway. Ang boses ni Maureen ay naging malalim at puno ng banta. Papatayin mo na rin ang huling rason kung bakit ko pa pinipiling huminga sa mundong ito. Naramdaman ni Juston ang bigat ng mga salitang yon. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ay tila paghakbang sa isang madilim na landas na wala nang balikan. Ang kaisa-isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan habang nakatitig sa tsinelas na hawak ni Maureen. Ano pa ang halaga ng lahat ng kayamanang ito kung sa bawat segundo ng aking pag-aalinlangan ay unti-unti nang binubura ng aking sariling pamilya ang kinabukasan ng aking mga anak? Huwag kayong matakot! Nandito na si Papa. Hinding-hindi ko na kayo pababayaan. Ang boses ni Juston ay naging paos at halos malunod sa malakas na ugong ng apoy na tumutupok sa mga tuyong kahoy ng lumang warehouse sa labas ng lungsod. Sa loob ng nagbabagang gusali, ang usok ay tila isang itim na halimaw na dahan-dahang lumalamon sa bawat hininga. Nakatayo si Juston sa gitna ng impyerno. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at may mga bakas ng uling. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga sulo na naghahanap sa tanging kayamanang natitira sa kanya. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang gumigiray na mesang kahoy, nakita niya ang tatlong munting anino. Si Mateo, sa kabila ng takot at hirap sa paghinga, ay nakayakap ng mahigpit sa kanyang mga kapatid. Pilit na ginagamit ang kanyang maliit na katawan bilang kalasaglaban sa nagbabagang mga debris na nahuhulog mula sa kisame. Mateo, Mark, Mia, ang sigaw ni Juston habang mabilis na lumalapit. Bawat hakbang niya ay isang pakikipagsapalaran sa mainit na sahig. Nang marating niya ang mga bata, agad niyang binuhat sina Mark at Mia sa kanyang magkabilang bisig, habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mateo. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Juston ang bigat ng kanyang mga anak sa kanyang dibdib. Hindi isang bigat na nakakapagod, kundi isang bigat na nagbibigay ng layunin sa kanyang buhay. Ang bawat mabilis na tibok ng kanilang mga puso na dumidikit sa kanyang katawan ay tila isang kuryenteng gumigising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Dito, sa gitna ng nagbabagang panganib, sa gitna ng takot, tumingala si Mateo kay Juston. Ang bata, na dati ay puno ng pagdududa, ay nakakita ng isang bayani sa mga mata ng lalaking dati ay itinuturing niyang kaaway. Dahan-dahang isinandal ni Mateo ang kanyang noo sa balikat ni Juston. Isang tahimik na pagtanggap na matagal nang hinahanap ng puso ng ama. Papa! Ang mahinang bulong ni Mateo, isang salitang mas malakas pa sa anumang pagsabog sa pandinig ni Houston. Ngunit ang langit-langit ng warehouse ay nagsimula ng bumigay. Ang tunog ng nababasag na mga tisa at bumibigay na mga posteng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Tila isang babala na malapit nang matapos ang kanilang oras. Isang malaking bahagi ng nagbabagang kisame ang biglang bumagsak patungo sa kanilang kinaroroonan. Walang pag-aalinlangan na binitawan ni Juston ang kanyang pag-asa para sa sarili. Iniyuko niya ang kanyang katawan at ginamit ang kanyang likod para takpan ng tatlong bata.
tila isang buhay na kuta na handang gumuho para lamang manatiling ligtas ang mga nasa loob nito. Ang init ng apoy na dumidikit sa kanyang balat ay tila hindi na niya nararamdaman. Ang tanging mahalaga ay ang init ng hininga ng kanyang mga anak na nasa ilalim niya. Sa labas, si Maureen ay pilit na pinipigilan ng mga bumbero. Ang kanyang mga sigaw ay tila isang punyal na humahati sa gabi. Ang bawat tawag niya sa pangalan ng kanyang mga anak ay puno ng desperasyon na tila ba hihinto ang kanyang sariling puso kung hindi sila makakalabas. Juston, ang mga anak ko, maawa kayo, iligtas niyo sila. Ang hiyaw ni Maureen. Ang kanyang mga kamay ay puno ng sugat dahil sa pagtatangkang pumasok muli sa gusali. Sa loob, gamit ang huling lakas ng kanyang mga binti, nagawa ni Juston na itulak ang mga bata patungo sa isang maliit na butas sa dingding na hindi pa nalalamon ng apoy. Isa-isang lumabas ang mga bata patungo sa mga naghihintay na bumbero at kay Maureen. Nang matiyak ni Juston na ligtas na ang mga ito, muli siyang lumingon sa loob. Ang usok ay naging kasing kapal na ng gabi at ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Ang bawat paghinga niya ay tila paghigop ng apoy, nagpapasikip sa kanyang baga hanggang sa mawalan na siya ng kakayahang tumayo. Dahan-dahang bumagsak si Juston sa mainit na semento. Ang huling nakita niya sa kanyang nagdidilim na paningin ay ang bulto ni Maureen na yakap-yakap ang kanilang 3 anak sa malayo. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi sa gitna ng sakit. Ligtas na sila. Ang huling naisip ni Juston bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman habang ang bubong ng warehouse ay tuluyan ng bumigay at lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkawasak na tila nagtapos sa lahat ng ingay ng gabi. Ang kaisa-isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Maureen habang nakatitig sa gumuhong gusali at pilit na kumakawala sa mga humahawak sa kanya. Sapat na ba ang isang dakilang sakripisyo para mabura ang lahat ng pait ng nakaraan? O tuluyan na bang magiging huli ang lahat para sa isang amang ngayon pa lamang natutong magmahal ng totoo? Iwan mo na ang mga batang yan, Juston. Hayaan mong ang mga tauhan ko na ang dumanig sa kanila. They are nothing but liabilities to our empire. Ang mga salitang iyon ni Doña Miranda ay tila isang malabong ugong sa pandinig ni Juston habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang bawat kurap ay parang isang mabigat na pakikibaka laban sa antok na dulot ng mga gamot. Sa loob ng puti at napakalamig na kwarto ng ospital, ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling sunog na balat. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi sa kanyang baga. Tila ba may mga natirang abo pa sa loob nito. Sa gilid ng kanyang kama, nakita niya si Maureen. Ang babae ay nakasandal sa isang silya. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagod. Sa sahig, sa tabi ng silya ni Maureen, nakita niya ang 3 munting bulto ni na Mateo, Mark at Mia na mahimbing na natutulog sa ibabaw ng isang manipis na kumot. Ang imahe ng 4 na taong ito ay tila isang piring na nagpapakalma sa kanyang nagbabagang pakiramdam. Marahang iginalaw ni Juston ang kanyang kamay na puno ng benda. Pilit na inaabot ang dulo ng daliri ni Mateo. Nang dumampi ang kanyang balat sa munting kamay ng anak, naramdaman niya ang isang daloy ng init na mas malakas pa sa anumang gamot. Isang patak ng luha ang gumuhit sa gilid ng kanyang mata. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa labis na pasasalamat na sila ay narito, buhay at malapit sa kanya. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Miranda. Suot ang kanyang itim na terno na tila ba nakahanda na siya sa isang libing. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na tiles ng ospital ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila ba isang babala ng paparating na unos. Gising ka na pala, ang malamig na sabi ng matanda. Tumingin siya sa mga batang nasa sahig nang may matinding pandidiri. Look at you, Juston. Ang tagapagmana ng Del Grande, nakahiga rito
Dahil sa mga batang galing sa squatter, isang malaking kahihiyan ito sa ating pangalan. Dahan-dahang itinuwid ni Houston ang kanyang pagkakahiga kahit na ang bawat galaw niya ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman. Tinitigan niya ang kanyang lola nang may lalim na hindi pa nito nakikita noon. Isang pagtitig na wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Lola, ang pangalang sinasabi niyo ay wala ng halaga sa akin. Ang boses ni Houston ay paos ngunit matatag. Ang kaisa-isang kahihiyan dito ay ang katotohanang nagmula ako sa iyong dugo. Ang sunog na ito, ang pagtatangka sa buhay ng mga anak ko. Alam nating dalawa kung sino ang may pakana. Don't you dare accuse me, Justin. Ang bulyaw ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap sa kaba. Ginagawa ko lang ang lahat para protektahan ang iyong kinabukasan. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Houston. Ang kinabukasan ko ay wala sa opisina niyo, Lola. Wala sa bank account o sa mga titulo ng lupa. Nandito ang kinabukasan ko. Itinuro ni Houston ang mga anak at si Maureen na ngayon ay nagigising na rin dahil sa ingay. Mula sa sandaling ito, itinatwa ko na ang lahat ng mana ko. Ibinabalik ko sa inyo ang bawat sentimo, ang bawat kumpanya, at pati na ang apelyidong Del Grande. Mas pipiliin ko pang maging isang dukha kasama ang pamilya ko kaysa maging isang hari sa palasyo mong puno ng kasinungalingan. Nanigas si Doña Miranda. Ang kanyang muka ay naging kasing putla ng pader. Hindi siya makapaniwala na ang apo niyang binuo niya sa loob ng maraming taon ay handang itapon ang lahat para sa isang babaeng itinuturing niyang basura. Kung iyan ang gusto mo, Houston, sige. Ang boses ng matanda ay naging kasing talim ng yelo. Tingnan natin kung paano mo bubuhayin ang mga batang yan sa gitna ng gutom. Pero tandaan mo ito, hindi ako papayag na ang dugong Del Grande ay manatili sa piling ng isang kriminal na gaya ni Maureen. Gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ko para ideklarang hindi karapat-dapat na ina ang babaeng iyan. Kukunin ko ang custody ng mga batang iyan at sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na sila muling makikita. Napatingin si Maureen kay Houston. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Ang banta ng custody battle ay isang bagong uri ng digmaan. Isang digmaang legal na alam nilang dehado sila dahil sa kanilang kahirapan. Ang kaisa-isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Houston habang mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ni Maureen sa harap ng mapang-uyam na tingin ng kanyang lola. Hanggang saan ko kayang panindigan ang aking paninindigan kung ang bawat hakbang ko patungo sa kalayaan ay gagamitin ng aking sariling lola para tuluyan ng nakawin ang tanging dahilan ng aking pagbabago? Hindi ko kailangan ng malambot na kama, Maureen. Sapat na ang init ng iyong bisig at ang tawa ng ating mga anak para masabi kong ako na ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Ang boses ni Houston ay mahina, ngunit puno ng kapayapaan habang nakaupo siya sa isang maliit at gawa sa plastik na silya sa loob ng bagong inuupahan nilang silid sa looban ng tondo. Ang bawat paghinga niya ay sinasabayan ng amoy ng nilagang tuyo at bagong saeng na kanin. Isang amoy na dati ay hinding-hindi niya tatanggapin, ngunit ngayon ay tila pinakamahalagang handaan sa kanyang buhay. Ang dingding ay gawa lamang sa manipis na plywood at ang kisame ay mababa. Ngunit ang bawat sulok ay puno ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Maureen, bit-bit ang isang basong tubig at ang mga gamot ni Houston. Pinagmasdan niya ang lalaking dati ay kinatatakutan ng lahat. Ang lalaking dati ay nakasuot ng mga suit na kasing halaga ng isang bahay. Ngunit ngayon ay nakasuot lamang ng isang kupas na puting sando at short. Ang mga kamay ni Houston na dati ay tanging panulat lamang ang hawak, ngayon ay may mga paltos na dahil sa pagtulong nito sa pagbubuhat ng mga timba ng tubig kaninang umaga. Lumapit ang mga triplets, sina Mateo, Mark at Mia. May hawak silang isang piraso ng pandesal
na pinaghatian nila sa 3. Ngunit ang huling piraso ay iniabot nila kay Juston. "Papa, kain po kayo," sabi ni Mama. "Kailangan niyo po ng lakas para gumaling ang mga sugat niyo." Ang malambing na sabi ni Mia habang pilit na isinisiksik ang tinapay sa bibig ng kanyang ama. Niyakap ni Houston ang 3 bata. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Hinubog siya ng yaman sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon lamang niya naramdaman ang tunay na busog sa kanyang puso. Ang bawat halik ng mga bata sa kanyang pisngi ay tila isang gamot na mas mabilis pang magpahilom kaysa sa anumang inireseta ng doktor sa ospital. "Salamat mga anak. Mahal na mahal ko kayo," ang bulong ni Houston habang hinahaplos ang buhok ni Mateo. Ngunit sa kabila ng kaligayahang ito, ang anino ng nakaraan ay hindi pa rin tuluyang lumilisan. Habang nagliligpit si Maureen ng kanilang pinagkainan, isang marahas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan ng kanilang munting tahanan. Ang bawat tunog ng pagtama ng kamao sa pintong kahoy ay tila bawat tibok ng puso ni Maureen, puno ng kaba at takot. Nang buksan ni Maureen ang pinto, tumambad sa kanya ang isang lalaking nakasuit, hawak ang isang makapal na envelope. Ito ang abogado ng mga Del Grande. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang makinang nakaprograma para sirain ang anumang kapayapaang meron sila. "Mr. Del Grande, dala ko ang formal na abiso para sa custody hearing ng mga bata. Inatasan ako ng iyong lola na ipaalam sa inyo na sa susunod na linggo ay magsisimula na ang legal na hakbang para bawiin ang mga bata mula sa pangangalaga ng isang hindi karapat-dapat na ina." Ang malamig na pahayag ng abogado. Nanigas si Maureen sa kanyang kinatatayuan. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila ba simbolo ng muling pagkadurog ng kanilang kinabukasan. Ang bawat piraso ng bubog sa sahig ay nagpapaalala sa kanya na ang kapayapaan sa piling ni Juston ay tila isang hiram na sandali lamang. Tumayo si Juston. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at matalim. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, at ang bawat ingay sa paligid ay tila naging isang malabong ugong na lamang. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang sentido. Isang pamilyar na hapdi na naranasan niya 6 na taon nang nakalilipas. "Juston? Juston, anong nangyayari sa'yo?" Ang histerikong tanong ni Maureen habang pilit na inaalalayan ng lalaki. Dahan-dahang bumagsak ang balikat ni Juston. Ang kanyang huling nakita, bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, ay ang nag-aalalang mukha ni Maureen at ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang pamilyar na dilim na tila ba nanggaling sa loob ng kanyang sariling isipan ay muling bumabalot sa kanya. Ang kaisa-isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Maureen habang pilit niyang ginigising ang walang malay na si Juston. Bumabalik na ba ang sakit na kailanman ay hindi tuluyang naglaho? O sadyang mapaglaro ang tadhana na kung kailan natutunan na naming lumaban ay doon naman kami lulumpuhin ng sarili naming kahinaan? Isuko mo na sila, Maureen. Kung talagang mahal mo si Juston, lalayo ka sa kanya dahil ikaw ang unti-unting pumapatay sa kanya. Ang boses ni Olivia ay tila isang malabong bulong ng isang ahas sa gitna ng malamig na hallway ng pampublikong ospital. Nakatayo siya doon, mukhang isang estranghero, sa gitna ng amoy ng gamot at damdamin ng mga taong naghihintay ng himala. Suot niya ang isang mamahaling itim na damit na tila ba nakahanda na siya sa isang lamay. Ang kanyang mga kuko ay perpektong napintahan ng pula, kasing tingkad ng galit na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mapanuyang ngiti. Sa loob ng maliit na silid, nakita ni Maureen si Juston sa pamamagitan ng salamin ng pinto. Ang lalaki ay nakahiga, maputla, at may mga tubo na muling nakakabit sa kanyang katawan. Ang bawat mahina at regular na tunog ng makinang nagbabantay
sa tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala kay Maureen na ang oras ay mabilis na nauubos. Ang pamilyar na takot 6 na taon na ang nakalilipas ay muling bumabalot sa kanyang puso. Tila isang madilim na kumot na ayaw siyang pakawalan. Dahan-dahang humarap si Maureen kay Olivia. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng mundo. Ngunit may isang bagong ningas sa kanyang paningin na hindi pa nakikita ng sinuman. Bakit mo ba ito ginagawa, Olivia? Ang mahinang tanong ni Maureen. Ang kanyang boses ay tuyot gaya ng hanging umiihip sa labas. Nakuha niyo na ang yaman. Nakuha niyo na ang posisyon. Ano pa ang gusto niyo sa amin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Olivia. Humakbang siya ng mas malapit hanggang sa maamoy ni Maureen ang kanyang mamahaling pabango na tila ba sinasakal ang bansa ng amoy gamot sa ospital. Gusto ko lang na mawala ka, Maureen. Dahil habang nandyan ka, hinding-hindi babalik si Houston sa mundong kinabibilangan niya. Tingnan mo siya ngayon. Nakahiga sa isang mumurahing ospital dahil pinili niyang mamuhay sa putik kasama mo. Kung mananatili ka sa tabi niya, ang tumor na yan ang tatapos sa kanya. Pero kung susuko ka sa custody case, kung ibibigay mo ang mga bata kay Doña Miranda, sisiguraduhin naming madadala siya sa Amerika para sa pinakamagaling na doktor. Naramdaman ni Maureen ang isang matinding panginginig sa kanyang kalooban. Ito ang internal crumbling na pilit niyang nilalabanan. Ang isipin na siya ang dahilan ng paghihirap ni Houston ay mas masakit pa kaysa sa anumang insulto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila sumisigaw ng pagsisisi. Hindi mo ba naiisip ang mga bata? Patuloy ni Olivia. Ang kanyang boses ay naging malambing, ngunit puno ng lason. Anong kinabukasan ang maibibigay mo sa kanila? Ang magutom? Ang maging anak ng isang kriminal na gaya mo? Sa kamay ni Doña Miranda, magiging prinsipe at prinsesa sila. At si Houston, mabubuhay siya. Inabot ni Olivia ang isang envelope na puno ng pera at pilit itong isiniksik sa kamay ni Maureen. Kunin mo ito. Gamitin mo para sa sarili mo. Iwan mo na ang pamilyang hindi naman para sa'yo. Tumingin si Maureen sa envelope. Pagkatapos ay sa mukha ni Olivia na puno ng pagmamalaki. Sa isang iglap, tila ba ang 6 na taon ng pananahimik, ang 6 na taon ng pagtitiis sa bawat sampal ng tadhana ay nagtipon-tipon sa kanyang palad. Binitawan ni Maureen ang envelope. Ang tunog ng pagbagsak ng pera sa tiles ay tila isang hudyat. Bago pa makapagsalita si Olivia, isang mabilis at malakas na tunog ng pagtama ng palad sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa buong hallway. Isang sampal. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng pait, lahat ng hirap, at lahat ng pag-ibig ni Maureen para sa kanyang pamilya. Nanigas si Olivia. Ang kanyang mukha ay pilit na bumaling sa gilid. Ang kanyang pisngi ay agad na namula. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi makapaniwala na ang babaeng itinuring niyang basahan ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Huwag na huwag mong gagamitin ang buhay ni Houston at ang kapakanan ng mga anak ko para sa iyong kasakiman. Ang boses ni Maureen ay naging malalim, kasing talim ng isang tabak. Maaring wala akong pera, Olivia. Maaring nakatira kami sa putik. Pero hinding-hindi ko ibebenta ang puso ko sa pangalawang pagkakataon. Kung mamamatay si Houston, mamamatay siyang alam na minahal ko siya ng totoo. At ang mga anak ko, mas pipiliin nilang kumain ng asin kasama ang kanilang ina kaysa mamuhay sa isang palasyong puno ng mga demonyong gaya mo. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Mateo mula sa silid ni Houston. Nakita ng bata ang eksena. Sa halip na matakot, lumapit siya kay Maureen at hinawakan ang kamay nito. Itinaas ang kanyang munting ulo nang may dangal na tila ba siya ay isang batang hari. Tumingin siya kay Olivia nang may mga matang kasing talim ng kay Houston. Umalis na po kayo, ang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay maliit ngunit matatag. Hindi po namin kailangan ng pera niyo. Ang kailangan po namin ay si Papa at si Mama. Nagtatagis ang mga bagang ni Olivia.
Habang nagmamadali siyang tumalikod at umalis, aksidente niyang nabitawan ang kanyang cellphone na hindi pa nakalock. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na may isang video na nagplay sa screen. Isang lihim na recording ng pag-uusap nila ni Doña Miranda tungkol sa pagsunog sa warehouse. Pinulot ni Maureen ang cellphone. Ang bawat segundo ng video na napanood niya ay tila isang susi na magbubukas sa rehas ng kanilang kalupitan. Ang kaisa-isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Maureen habang nakatitig siya sa naghihingalong si Houston sa loob ng silid. Sapat na ba ang katotohanan ito para itumba ang isang higante? O ito ang magiging mitya para sa huling paghihiganti ni Doña Miranda na maaring ubusin kaming lahat? Tapos na ang paghahari mo, Lola. Ang bawat laryo ng palasyong ito ay itinayo mo sa kasinungalingan. At ngayon, ang katotohanan na mismo ang gigiba. Sa iyong harapan, ang boses ni Maureen ay hindi na nanginginig. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang sala ng mansyon ng mga Del Grande, hawak ang cellphone na naglalaman ng video ng pagtatraidor ni na Olivia at Doña Miranda. Ang paligid ay tila nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Tila ba ang mismong mga dingding ng mansyon ay natatakot sa darating na paghuhukom. Sa labas, ang langit ay madilim at ang tunog ng papalapit na kulog ay tila isang babala ng isang malakas na unos. Sa harap niya, si Doña Miranda ay nakaupo sa kanyang malaking silya, ngunit wala na rito ang dating tikas at kapangyarihan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga papeles na nagsasaad ng pagkalugi ng kanilang kumpanya. Ang balita ng pagsasampa ng kaso tungkol sa arson at ang pagkakadiskubre sa mga ilegal na transaksyon ng tatay ni Houston ay mabilis na kumalat na naging dahilan ng pagbagsak ng halaga ng kanilang mga stock sa loob lamang ng isang gabi. Sa gitna ng kanyang pagkatalo, tumingin ang matanda sa isang lumang portrait ni Houston noong bata pa ito na nakasabit sa dingding. Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Hindi luha para sa pera, kundi luha para sa realization na sa paghahangad niyang protektahan ang dangal ng pamilya, siya na mismo ang bumasag sa kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya ng tunay. Ang kanyang kalungkutan ay tila isang malamig na hangin na yumayakap sa buong silid. Nakuha mo na ang gusto mo, Maureen. Ang mahinang sabi ni Doña Miranda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Wala na ang Del Grande Empire. Wala na ang kapangyarihang kinatatakutan mo. Hindi ko kailanman ninais ang pagbagsak niyo, Doña Miranda. Ang sagot ni Maureen. Habang dahan-dahang inilalapag ang cellphone sa mesa sa harap ng mga pulis na kararating lamang. Ang tanging hiningi ko lang ay ang karapatang mabuhay ng payapa kasama ang aking mga anak. Kayo ang gumawa ng sarili ninyong bilangguan. Samantala, sa labas ng mansyon, huminto ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba si Houston na kahit may mga benda pa sa katawan at medyo hirap sa paglalakad, ay pinilit na makarating doon. Ang bawat hakbang niya sa basang damuhan ay sinasabayan ng malakas na buhos ng ulan. Nakita niya si Maureen na lumalabas mula sa malaking pinto ng mansyon. Kasunod ang mga pulis na inilalabas na rin sina Olivia at ang kanyang lola. Ang mga mata ni Olivia ay puno ng puot habang nakaposas, ngunit wala na siyang magawa. Ang bawat sigaw niya ng protesta ay nilulunod ng tunog ng ulan na bumabagsak sa semento. Nang magtagpo ang mga mata ni na Houston at Maureen sa gitna ng ulan, tila ba tumigil ang lahat ng ingay ng mundo. Ang lamig ng tubig na pumapatak sa kanilang mga balat ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi, pait at galit ng nakaraan. Lumapit si Houston kay Maureen. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit puno ng determinasyon. Dahan-dahang lumuhod si Houston sa gitna ng putikan, sa harap ni Maureen. Ang bawat hibla ng kanyang suot ay basa na ng ulan, at ang kanyang muka ay puno ng emosyong hindi maipaliwanag. Inilabas niya ang isang simpleng singsing. Hindi ito gawa sa pinakamahal na diamante.
kundi isang singsing na may nakaukit na mga pangalan ni na Mateo, Mark at Mia sa loob. Maureen, ang simula ni Houston. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng ulan. Hinayaan kong mabulag ako ng yaman at galit sa loob ng 6 na taon. Inalisan kita ng dangal, inalisan kita ng kapayapaan. Ngayon, wala na akong maiaalok sa iyong imperyo. Wala na akong maiaalok na marangyang pangalan. Ang tanging maibibigay ko na lamang ay ang aking puso, ang aking buhay, at ang pangakong magiging katuwang mo sa bawat hirap at ginhawa. Napatakip si Maureen sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Sa likod nila, lumabas ang mga triplets mula sa sasakyan ni Mang Lito. Tumatakbo patungo sa kanilang mga magulang, tila mga munting anghel na nagdadala ng liwanag sa gitna ng madilim na gabi. Maureen, papayag ka bang maging asawa ng isang lalaking wala ng ibang kayamanan, kundi ang pag-ibig mo at ng ating mga anak? Ang tanong ni Houston, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kaluluwa ni Maureen. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing lalim ng karagatan. Ang kaisa-isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Maureen habang nakatitig sa nakaluhod na si Houston. Sapat na ba ang pagluhod na ito sa putikan para punan ang lahat ng taon ng ating pagkakalayo? O may isa pang lihim na nakatago sa dilim na muling susubok sa aming bagong silang na pag-asa? Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay tila isang banayad na haplos ng ginto sa ibabaw ng asul na karagatan. Isang hudyat na ang mahabang gabi ng pighati ay tuluyan ng nagwakas sa isang payak na hardin sa tabi ng dagat, malayo sa ingay ng lungsod at sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Nakatayo ang isang maliit na arko na pinalalamutian ng mga puting rosas at sampagita. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila may dalang bango ng bagong simula. Isang halimuyak na humahalo sa alat ng hanging dagat. Nakatayo si Houston sa harap ng altar. Suot ang isang simpleng barong na gawa sa pinong tela ng pinya. Wala na ang kanyang dating baluti ng pagiging aroganteng tagapagmana. Sa halip, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Ang bawat paghinga niya ay malalim. Tila ba nilalanghap niya ang bawat segundo ng kalayaang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ang kanyang mga sugat mula sa sunog ay nag-iwan ng mga peklat sa kanyang balat, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay hindi mantsa, kundi mga medalya ng kanyang katapangan para sa kanyang pamilya. Nang tumunog ang marahang musika ng gitara, ang lahat ng mata ay lumingon sa dulo ng pasilyong gawa sa mga puting buhangin. Doon, naglalakad si Maureen. Ang kanyang suot na puting damit ay simple lamang, walang mga mamahaling bato o mahabang tela na sumasayad sa lupa. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas maningning pa sa anumang diamante. Hawak niya ang isang maliit na bouquet ng mga ligaw na bulaklak na pinitas mismo ng kanyang mga anak kaninang umaga. Sa bawat hakbang niya patungo kay Houston, ang bawat alaala ng 6 na taon na pagtitiis ay tila ba dahan-dahang tinatangay ng hangin, iniiwan siyang magaan at payapa. Sa gitna ng pasilyo, sinalubong siya ng kanilang 3 anak. Sina Mateo, Mark at Mia ay nakasuot din ng maliliit na barong at puting damit. Sabay-sabay silang humawak sa kamay ni Maureen, tila mga munting anghel na naghahatid sa kanilang ina sa isang bagong yugto ng buhay, ang imahe ng isang pamilyang buo at nagmamahalan sa kabila ng lahat ng unos, ay nagpaiyak maging sa mga simpleng panauhing naroroon, kabilang na si Mang Lito, na noon ay walang tigil sa pagpunas ng kanyang mga mata gamit ang kanyang lumang panyo. Nang magtagpo ang mga kamay ni na Houston at Maureen sa harap ng pari, ang init ng kanilang mga palad ay tila isang kuryenteng nagpapatunay na ang lahat ng hirap ay may katumbas na ligaya. Maureen, ang panimula ni Houston, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. 6 na taon kitang hinanap sa gitna ng aking galit. Hindi ko alam na ang tanging kailangan ko lang ay ang tumingin sa salamin ng katotohanan.
Binigyan mo ako ng buhay sa pamamagitan ng iyong sakripisyo. At ngayon, ang buhay na iyon ay buong puso kong iniaalay sa iyo at sa ating mga anak. Pangako, sa bawat pagsikat ng araw, hinding-hindi ko hahayaang makaramdam ka muli ng pag-iisa. Ngumiti si Maureen sa gitna ng kanyang mga luha. Justin, ang pag-ibig ko sa iyo ay parang dagat. Maaaring magkaroon ng malalaking alon at bagyo, ngunit kailanman ay hindi ito matutuyo. Salamat dahil pinili mong bumalik sa amin. Salamat dahil tinuruan mo kaming muling mangarap sa gitna ng dilim. Ngunit sa gitna ng seremonya, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating. Mula sa malayo, isang matandang babae ang dahan-dahang naglalakad, suportado ng isang baston, si Doña Miranda. Wala na rito ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang mapang-aping tingin. Ang kanyang suot ay itim na simple at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pagsisisi at pagod. Ang lahat ay natigilan. Naramdaman ni Maureen ang paghigpit ng hawak ni Justin sa kanyang kamay. Ang bawat hakbang ng matanda sa buhangin ay tila isang mabigat na pagsusumamo. Nang makarating siya sa harap ng magkasintahan, hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahang iniyuko ni Doña Miranda ang kanyang ulo at kinuha ang kamay ni Maureen para ilapat sa kanyang noo, ang tradisyonal na pagmamano na humihingi ng basbas at tawad. Patawad, Maureen. Ang paos na bulong ng matanda. Sapat na para marinig ng lahat. Nabulag ako ng kapangyarihan at nakalimutan kong ang tunay na kayamanan ay ang dugong nagbubuklod sa atin. Patawarin niyo ang isang matandang naligaw ng landas. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tumingin si Maureen kay Justin at sa isang sulyap, naintindihan nila ang isa't isa. Ang pagpatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili nilang kapayapaan. Dahan-dahang itinuwid ni Maureen ang tayo ng matanda at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na nagtatapos sa lahat ng dekada ng alitan. Pagkatapos ng kasal, habang ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan sa pampang at ang tunog ng mga tawa nila ay humahalo sa himig ng mga alon, naupo sina Justin at Maureen sa isang bangko sa ilalim ng punong niyog. Isinandal ni Maureen ang kanyang ulo sa balikat ni Justin. Dinaramdam ang kalmadong tibok ng puso ng lalaki. Justin, ang mahinang tawag ni Maureen, habang hinahaplos ang kanyang tiyan na wala pang bakas ng pagbabago, ngunit may dalang malaking balita. Tumingin si Justin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Ano iyon? Mahal ko? Kinuha ni Maureen ang kamay ni Justin at inilagay ito sa ibabaw ng kanyang puson. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mukhang magkakaroon na ng bagong kalaro sina Mateo, Mark at Mia. Isang biyaya muli mula sa langit na bunga ng ating pagmamahalan. Nanlaki ang mga mata ni Justin. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na tila ba isang bituin ang bumagsak sa kanyang harapan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang mahigpit na yakap at isang matamis na halik sa noo ni Maureen ang naging sagot. Sa dulo ng dalampasigan, ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ngunit para sa pamilya Del Grande, ito ang simula ng isang bukang liwayway na hinding-hindi na muling magdidilim. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa buhangin ay maaaring burahin ng tubig, ngunit ang pag-ibig na nagbuklod sa kanila ay mananatiling nakaukit sa kanilang mga puso habang buhay. Ang kaisa-isang tanong na wala nang kailangan pang sagutin habang pinagmamasdan nila ang tatlong bata na kumakaway sa kanila mula sa dalampasigan. Sapat na ba ang lahat ng pasakit na dinaanan para masabing nahanap na namin ang tunay na langit sa lupa? O sadyang ito pa lamang ang simula ng isang buhay na ang bawat pahina ay isusulat namin ng magkasama, ng may pag-ibig at walang hanggang pag-asa? Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng hapdi at pinapalitan ang mga ito ng mga bulto ng ligaya. Sa isang maliit na bukid sa labas ng Laguna,
kung saan ang hangin ay laging amoy bagong tabas na damo at sariwang sampagwita, nakatayo ang isang bahay na gawa sa kahoy at bato. Hindi ito kasing laki ng mansyon ng mga Del Grande, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng buhay. Hindi ng mga mamahaling dekorasyon, kundi ng mga guhit ng mga bata sa dingding at ang tunay na halakhak na nagmumula sa puso. Si Houston ay abala sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Tinutulungan si Mateo sa kanyang proyekto sa paaralan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat, at baso ng ngalak lamang ang hawak, ngayon ay bihasa na sa paghawak ng martilyo at pait. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit. Suot niya ay isang simpleng kamiseta na may bakas ng pintura. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas maningning pa kaysa noong siya ay nakaupo sa tuktok ng kanyang kumpanya. Nahanap na niya ang kapayapaan sa pagiging isang asawa at ama. Isang tungkuling mas mahirap, ngunit mas masarap panindigan kaysa sa pagiging isang bilyonaryo. Sa loob ng kusina, si Maureen ay naghahanda ng merienda. Ang amoy ng mainit na tsokolate at bagong lutong bibingka ay humahalimuyak sa buong bahay. Sa kanyang tabi, si Mia ay seryosong nagluluto-lutuan. Ginagaya ang bawat galaw ng kanyang ina. Si Mark naman ay abala sa paglalaro sa sahig kasama ang bunsong kapatid na si Liab, ang batang ipinanganak mula sa kanilang bagong simula. Ang bawat kilos ni Maureen ay puno ng pasasalamat. Ang bawat pagod niya ay tila isang panalangin na natupad ng kanilang kwento. Dumating ang isang puting sasakyan sa tapat ng kanilang bakuran. Isang matandang babae ang bumaba, dahan-dahang naglalakad habang inaalalayan ng isang nurse. Si Doña Miranda, hindi na siya ang reyna ng mga Del Grande na nakakatakot ang bawat salita. Ngayon, siya ay isa na lamang lola na sabik na makita ang kanyang mga apo. Bitbit niya ang isang basket ng mga paboritong prutas ng mga bata. Nang makita siya ng mga triplets, agad silang tumakbo patungo sa kanya. "Lola Miranda! Lola Miranda!" Ang sabay-sabay nilang sigaw. Sinalubong sila ng matanda ng may mga bisig na bukas. Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa bawat halik na natatanggap niya mula sa mga bata. Pinagmasdan ni Maureen at Houston ang tagpong iyon mula sa malayo. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkakakabit na tila ba hinding-hindi na muling magbibitiw. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-asawa ay puno ng pag-unawa. Ang pait ng 6 na taon ay tuluyan ng naging pataba sa lupa ng kanilang kasalukuyan.